Ang tanong ko, ma'am, how are you today? Everybody speaks out, but nobody has done very much, except Mayor Rudy Duterte. Even though we knew that this was likely to happen, it's a shocking move. It is a true blow to the international rule of law and a direct punch in the face to a court. It's unacceptable, and it requires a very robust response from the other member states of the International Criminal Court. Powerful state sanctioning, attacking under law the court. It's totally shocking. And I think for that... Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos natin yan. Huwag ka magbato ng putik kung ikaw ay nasa pagkakas. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago it's milyonaryo, sama-sama tayo, babago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabalitaan. Heto, nagbabalik na naman ho tayo at panibagong reaction, panibagong content or panibagong vlog na naman ho tayo dito sa ating munting bahay. Ang reaction video ng Danagan Balita News Update. At matsalam ho sa 48,120 subscribers. Mabuhay ho tayong lahat. At of course, bago tayo magsisimula, as usual ho, yung nasimulan na ho natin yung babatiin yung ating mga avid viewers, subscribers, lalo nating mga moderators, team replay. At hi! Kaway-kaway naman dyan kay Mommy Rose at Daddy Birding, Tobias family dyan sa Cebu City, mga kabalitaan. Palakpakan ho natin sila! At sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo, and then huwag niyo pong i-skip yung ads. Then damihan niyo po yung likes ng ating video, comment, share. At the same time mga kabalitaan, pindutin ang notification bell para ho lagi tayong lahat updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. So sa video ito na inyong makikita ho ay ating binalikan yung before nagsimula itong proclamation rally ho. Mga kabalitaan sa PDP laban senatorial candidates, mga kabalitaan. Yun po yung mga ganap ho dyan. Pinapakita lang ho natin sa inyo. Ayan, nandyan si Attorney Vic, nandyan si Robin Padilla, lahat-lahat na ho mga kabalitaan. Pero balikan ho natin yan sila maya-maya dahil may pag-uusapan ho tayo dito patungkol ho. Patungkol pa rin ho sa, sa itong kay Bongit, no? At of course, itong ICC talagang kakabahan ho. Itong Makabayan Block, mga kabalitaan, ay wala na ho sila talagang pag-asa dahil ginigipit na ho. Nakatenga na ho sa yung kanilang asset, no? Hindi na sila makapag-withdraw, hindi na ho sila makagamit sa kanilang asset dahil nga po ay very strict ho talaga itong si President Donald Trump, na sinasabi ho nila na ito ay talagang bantayan natin ang ICC. May isang salita ho itong si President Donald Trump, at ngayon po ipapakita ho natin sa inyo ang balitang ito, mga kabalitaan, kung ano nga ba ang laman ng mga nakuha nating impormasyon patungkol sa ICC. So ibig sabihin nito, wala na hong chance na makasuhan itong si Tatay Digong Duterte at kulilat ho itong Makabayan Block, lalo na yung abogadang sino ba yun? Si Connie ba yun? Hindi ko nakilala yung isang abogadang babae. At itong si Laila de Lima, wala na ho, nabalian na ho ng pakpak. At ano naman kaya nangyari ngayon doon ni Matubato, mga kabalitaan? Sabi nila, nandun na, inadapt doon nila doon sa ICC. Anong nangyari sa kanila? Baka nagiging homeless, mga kabalitaan. Baka bukas magalawa, marinig natin yung balita, si Matubato at si Las Cañas nandun na sa may Florida, doon sa gilid, kasama na yung ibang mga homeless na nagtatayo na lang ng tent para makatulog ng maayos. Anyways, dito ho tayo, lipat ho tayo sa balitang ICC. Pakinggan ho natin to. Sinabi ng United Nations Special Rapporteur na kagulat-gulat ang ipinataw ng paghihigpit ng Estados Unidos sa International Criminal Court o ICC. Alamin natin ang mga detalye mula kay Yolanda Aspiras.
Si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan ang unang tinamaan ng economic at travel sanctions na ipinatutupad ni US President Donald Trump. Hindi lang, parang may travel sanctions yata eh. So ibig sabihin nun pala, hindi na pala makakalipad yung mga miyembro ho ng ICC papunta ho dito sa ating bansa. Ano na ngayon, Bonget? Ha? Ano na ngayon, Remulla? DOJ? Ano na? Makabayan Black. Anong reaction niyo dito? Dapat magbigay kayo ng reaction dito para magawa natin ng content. Para mapahiya yung mga sarili nyo. Di ba? Nakakahiya ho. May travel sanction pala. Lalo na ho. Yung lahat-lahat na siguro. Hindi natin isa-isahin to. Basta hindi na ho makakakilos itong ICC mga kabalitaan. Tinatarget ng sanctions ang War Crimes Tribunal dahil sa pag-iimbestiga nito sa mga mamamayan o mga kaalyado ng US. Kasama sa mga paghihigpit na dati na ring ipinatupad sa unang termino ni Trump ang pag-freeze ng US assets ng mga itinalaga ng ICC at ang pagharang sa kanila at mga kapamilya na bumisita sa Estados Unidos. Para kay UN Rapporteur Margaret Satterthwaite, nakabibigla ang aksyon na ito ng Trump administration. Even though we knew that this was likely to happen, it's a shocking move. It is a true blow to the international rule of law and a direct punch in the face to a court that is the only one the international community can count on to hold to account people who are responsible for the most grave crimes. So honestly, it's shocking, it's unacceptable, and it requires a very robust response from the other member states of the International Criminal Court. Unang nagbukas ang ICC noong 2022. May international jurisdiction ito na litisin ng mga kasong genocide, crimes against humanity at war crimes sa member states o kung ang isang sitwasyon ay inilapit ng UN Security Council. Ani Satterthwaite, kailangan ng karagdagang aksyon mula sa member states ukol sa paghihigpit ng US sa ahensya. The initial response of a statement is excellent, but now what we need to see is, for example, the EU's blocking statute should be activated so that the official who has been sanctioned does not have to experience the sanctions in Europe at minimum. And then I think we also need to expect that there will be additional individuals potentially named. Batay sa kasunduan sa pagitan ng UN at ng Washington, dapat na makabisita si Khan sa New York upang humarap sa UN Security Council ukol sa mga kaso na inilapit nito sa ICC sa Hague. Kasama rito ang sitwasyon sa Libya at sa Darfur region ng Sudan. Ani Satterthwaite, malaking suliranin ang targetin ng US, lalo na sa pagtupad ng ICC officials sa mga gampanin nila. But concretely, it is a very serious and problematic thing to be targeted by the US government with sanctions. It means that your assets will be frozen, that you have no ability to use any kind of account that has dollars associated with it, that any kind of assets you might have that would touch the United States would be suddenly frozen, that you cannot get a visa to the US, which could, for a prosecutor of the International Criminal Court, really could throw a wrench not only in his ability to meet with officials, to meet with human rights defenders, with perhaps even witnesses and victims, but also his capacity to easily go to and from the UN headquarters. So these are very, very severe potential consequences. So kailangan pala itong si Matubato at itong si Las Cañas ay tanggalan na ho ng kanilang US visa. At lalo na ho si Matubato ay gumamit ho ng ibang pangalan. Dapat may timbre ho doon sa US na dapat i-deport itong si Matubato dahil fake ho yung identity, yung dala-dala niya papasok dyan sa Amerika. Yun sana, sana may makapagsumbong para at least mapauwi, mapadeport at dito malilitis na rin at mapapasama na rin sa kaso mga kabalitan. Kasi yun ang ginagawa ho nila Pag sa tingin nila sabit yung kanilang mga kuno witness ay pinapalayo ho nila mga kabalitan para ho hindi naman bumaliktad. Yun ang ginagawa nila. Talagang pinagpipilitan nila na nagsasabi ng totoo si Matubato. Pero kung totoo yung sinasabi, ba't hindi niya pinaglalaban dito sa ating bansa? Ba't pupunta pa ng Amerika? Ba't doon pa nagtatago? Hindi rin nila alam, itong mga pare na nagkakanlong nito ni Matubato, ay ginamit lang sila ni Matubato para for good na manirahan dyan sa Amerika, mga kabalitaan. Dagdag ni Satterthwaite, ang sanctions ay dapat ipataw sa mga sangkot sa terorismo at iba pang mga krimen. This reminds us that these sanctions are meant to be for terrorists, and for those, for example, involved in horrible crimes of trafficking or drug trafficking, and applying them now to a court implicates. Itong mga klaseng mga tao, mga kabaitan dyan sa ICC, parang kaalyado rin ni Bongit mag-isip Di ba? Tandaan nyo po sino po ba yung nagsimula ng gulo dyan sa Israel? Di ba yung dyan sa Gaza?
So, ano ginawa ng Israel? Rumisback lang ho sila. Kasi nga, okay na sanang, siguro sa tingin ko, kung parang sinira lang yung mga property doon sa Israel, okay lang siguro. Pero kinidnap yung mga citizen doon, yung ibang mga lahi. Siyempre, re-respect yung Israel. Ngayon, ang ginawa nila, ina-underestimate nila yung Israel eh. Ngayon, nangyayari ngayon, wasak. Parang ghost town na yung, yung Gaza. Ngayon, ito naman itong mga taga-ICC, nag-iimbestiga at pinapadalhan pa ng warrant of arrest itong si Benjamin Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel. Dahil daw, may nalabag daw sa international law, yung human rights, dahil daw pinagpapatay yung mga bata at kung ano-ano. Hindi na, kumbaga one-sided itong ICC eh. Hindi ho nila ito tinitignan kung ano talaga yung kabuuang istorya. Dapat simula pa lang, i-dig deeper nila yon para malaman ba't nagkakagulo. O ba't hindi ho nila papadalahan ng warrant of arrest yung leader ng mga Gaza. Ba't si Benjamin Netanyahu pa na pinoproteksyonan lamang ho nila yung kanilang sovereignty at ito yung kanilang mamamayan dahil nga po ay hindi ho basta-basta yung kanilang mga kalaban. Ay talagang gumugurgur ho talaga. Walang pakundangan magpapalipad ng mga missiles. Sino ba naunang magpapalipad ng mga missiles? Diba sila lang din naman yung kalaban? Ba't papadalahan ng warrant of arrest itong si Benjamin Netanyahu? O tingnan nyo tuloy. O diba wala na. Talagang hindi na sila makakilos. Naka-freeze na lahat yung kanilang US asset mga kabalitaan. Yung travel sanctions, nandiyan kompleto na pala to. So hindi na sila makakagalaw. Hindi na makakapunta ng Pilipinas. Parang ub-ub din itong mga tao dyan sa ICC mga kabalitaan. Human rights lawyers who might be simply trying to get accountability for grave crimes and cooperating with the prosecutor. They could potentially be charged with material support for assisting a sanctioned person. That is shocking. So it's more severe in that way. It's an immediate reaction to the court's activity in a particular situation, in a situation where the international community unfortunately failed to stop grave violations against the people in Gaza. And now we need accountability for that situation. And instead, what we're getting is a powerful state sanctioning, attacking under law, the court. It's totally shocking. And I think for that... So iwanan na natin yan sila kasi sa Bisaya pa, meres gaba ninyo. Parang kayo parang aktivista rin kayo yung pag-iisip nyo parang wala rin sa katinuan. Sino pa yung taong dumipinsa sa kanilang bansa, ayun pa yung ipapahuli pa nila sa kanilang kalukuhan mga kabalitaan. Dito po, tawid muna tayo. Anyways, pakinggan muna natin ito pa lang mamaya na si Tatay Digong. Ito, diretso muna tayo kay Atty. Sal Panelo mga kabalitaan. So, pakinggan ho natin ito dito dahil sabi niya po dito kay Bungit, si Bungit daw ay nagtatapon daw ng putik kung saan si Bungit ay isa ring putik mga kabalitaan. Galing din daw sa putik mga kabalitaan. Anyway, pakinggan ho natin itong buwelta ni Atty. Panelo. Samantala, sa rally naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administration Slate, wala nang sinabi ang Pangulo Marcos patungkol sa mga kandidato na inutusan lang na mag-deliver ng suka. Pero may patama pa rin ito na nagkakandara pa raw ang ibang partido na mabuo ang 12 kandidato. Kasi ito yung pinagmamalaki niya. Sila lang daw ang may kandidato mula sa may pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. At bahagi din ng speech ni BBM Senatorang Rally, sabi niya, and I quote, tinitingnan po natin ang ibang mga partido na nagkakandara pa po at sila tagahanap sila ng kandidatong hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kompleto po natin yung line-up. Madali lang po ang sagot dyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama. Sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may paninindigan. Hindi dito pagsasama para magtulungan lamang para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may paninindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal natin Pilipinas. Kaya naman malakas ang loob ko na mangampanya po sa inyo dahil pagka naman ang kinumpirmahan o kinumpirma naman ninyo ito, ang ating mga kandidato, ikumpara naman nyo doon sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Pag kikilatisin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po at napakaganda po at napakatibay ang kanilang kakayahan. Wala sa kanila may pahid na problema. Wala sa kanila, wala kayong maririnig na masamang balita
tungkol dito sa ating mga kandidato, ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabuting tao, sila ay mabuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid na dugo dahil sa tokhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera. Pinagsamantalahan ng pandemya. Binayaan ang magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan noong panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsip-sip po sa China. Kaya po, makikita po natin sa malinis po ang record nila. Ano ang masasabi mo sa pahayag na yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Masasabi niya, nagkakandara pa. Nagkakandara pa daw para mabuo yung 12. Mabuo yung complete slate daw. Dapat tinignan niya yung pagkakandara pa ng mga slate ng kanyang administrasyon. Pag isusuriin mo yung mga kandidato dyan, puro mga anti-Marcos dati yan Biglang nagkandara pa kasi in power siya. O, di ba, merong isa dyan, nagkakandara pa, na umalis, kuno, sa administrasyon. Ang kapatid niya, wala nang ginawa, hindi banata ng administrasyon. At nilalarawan niya na siya ay alay ng mga Duterte, kay Inday. Kung ano mga sinasabi niya. Pero nagkakandara pa siya na magkaroon ng proclamation. Taas din ng kamay. Merong isa dyan. Ang sinasabi niya, malinis, so forth and so on. Pero yung isang kandidatong senador dyan, siya ho ang nagsulong ng, magkano? Nag-umpisa sa ilang bilyon, 24 billion na building ng senador, mga senador, 24 senador. Nagsulong ho siya ng panukalang batas at nag-budget hanggang lumobo na, naging 32 billion pesos ng isang building ng Senado para lang doon sila mag-opisina. Anong klase? Paano niyo sasabihin? Marami pa. Isa nga dyan, di ba? Minumura ng gusto si Marcos. Pero yun, kasama niya. Ay, marami tayong masasabi dyan. Kumbaga, huwag ka magbato ng putik kung ikaw ay nasa putikan. Okay, kasi grabe no, parang boomerang Isang ganun niya, mas malakas yung balik sa kanya. Pero alam mo, Attorney Sal, hindi ko kasi masyadong mag-gets bakit sinabi niya wala kahit anong bahid yung mga kandidato niya. Kasi lahat sa kanila may mga issues na kinakaharap din. At saka yung iba din sa kanila, yung mga, alam mo kasi, huwag ka kasi magsabi sa social media, sa harap ng media, na kahit anong negative sa isang tao, na in the future magiging bahagi ka ng slate niya. Diba, backlash ka na lang. Like si former Senator Pacquiao. Yung mga interviews kasi siya when he ran for the presidential election against. Sinusukan niya si McCoy diba? Jr. And then suddenly, tinupuri niya ngayon. Tinupuri niya ngayon. Marami dyan. Yung isa dyan, yung tatay niya. O, di ba? Kontrang-kontra yun. Anti-Marcos na anti-Marcos yun. Tsaka, Attorney Sal, like si Abalos, baka-bad shot siya ng mga tao sa especially sa Davao City and sa KOJC. At sa lahat ng Pilipino na naka-witness dun sa KOJC siege, siya yung mastermind doon, Attorney Sal. For us, siya ang mastermind doon sa nangyaring KOJC siege. Kahit sabihin nilang hindi, pero nung lumantad na si Pastor, kung ang daming niya na sinabi at gano'n si BBM, tapos sabi nila wala daw silang kasi sinusunod lang daw nila yung batas na hulihin si Pastor. Pero in a brutal way na ginawa nila, Attorney Sal. Kaya nga gusto ko na abolish ng Congress Dahil, alam mo maganda yung column ni Tony Lopez. Ito daw mga kandidato ngayon. Kung sino man ang lalabas sa kanila, on both sides it doesn't look like that the Senate will be better or the Senate will be far worse. Biro mo yun, it will not be better and it will not be far worse. That's an indictment of the kind of candidates that we have ngayon. Sinasabi ni Tony Lopez. Well, Attorney Sal, yun ang masasabi ko ngayon, well. Gaya niya na lang si Pastor. Palagi siyang programa. Ganun na nga. Si Bongo, kumusta nga pala si Bongo? Pinagmalaki niya yung malasakit niya. At least yun, meron, kumbaga, yun ang tinatawag na res ipsa loquitur. Mr. Malasakit niya. The thing speaks for itself. Or, alam mo kasi, Attorney Sal, si Pastor Apollo Siquibuloy, kahit recorded video lang yun sa kanya, ang highlight niya, exactly, may sustansya. Ang highlight niya, resibo niya, Attorney Sal. Keeps reminding the public na may resibo na siya. And that's why, subukan niyo naman yung taong may resibo at hindi yung idinadaan lang sa popularidad o question na meet nila personally yung candidate na hawakan yung kamay nila dahil yun ay magiging basehan nila. Kasi Attorney Sal, sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo sa Senado, si Pastor lang nagsasabi na no corruption, he is for death penalty, and he is serious in making this country a first world country. Saan ka nakarinig ng ganyan, Attorney Sal, sa mga kandidato ngayon? Sa kanya lang.
Sa kanya lang, exactly. Teka muna, kumusta si kumusta na may speech ni Presidente ng PDP, Robin Hood Padilla? Yun, nakiusap talaga siya, di ba? Sabi niya sa public na siya, si Senator Bato, and Senator Bongo. Tatatlo lang sila sa Senado. Tatatlo lang sa Senado. Kailangan nila ng tulong. Kailangan nila ng tulong. And he's making an appeal sa public na ito yung lineup nila sa PDP at ito yung magiging, kumbaga, sila ang maging katuwang nila para isulong yung mga magagandang plataforma at programa ng PDP. Yun yung sinabi niya. So yan po mga kabaitaan, itong naging pahayag ni Attorney Panelo na si Bongit daw ay talagang nagbabato daw ng putik. Siya naman talaga ay galing din sa putik mga kabaitaan. Putik na ina mo mga kabaitaan. At ito po, bago tayo magtapos mga kabaitaan, ito ipapahabol ko muna to itong silipin ko muna ha. Itong sana ba to? Ayun, ito ha. Ipapaabot ko muna to. Ipapasilip natin to sa inyo mga kabaitaan. Maganda ho tong balikan ho natin itong kay Tatay Digong Duterte. Saglit lang nawala. Okay, ito. Ma'am Miriam, what can I ask of you? I am facing a woman who would become the President of the Republic of the Philippines. Even an insult to the intellect of everybody to be asking a learned and experienced human being in this planet. Ang tanong ko, ma'am, how are you today? I'm almost back to normal again. Tanggapin daw po kayo ni Miriam Santiago po. Because Brock and Morocco is endemic, and everybody speaks out, but nobody has done it very much, except Mayor Rudy Duterte. The streets once thrived in peace and light. Now shadows loom and hearts take flight. The will to fight, the drive to lead, a legacy that we sorely need. We miss the will, the unwavering mind, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. On drugs, a bold decree, dividing hearts but keeping us free. The fight against crime and corruption, a battle that still needs our devotion. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. The war on drugs, a bold decree, dividing hearts but keeping us free. The fight against crime and corruption, a battle that still needs our devotion. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. The roads he paved, the dreams he chased, a vision for the nation he embraced. But now the will, it seems to fade as we long for the leader we once made. We miss the will, the unwavering might, the courage to stand up and do what's right, the strength to confront the darkest fears, a leader who never shed a tear. The roads he paved, the dreams he chased, a vision for the nation he embraced. But now the will, it seems to fade as we long for the leader we once made. The legacy lives, the
the spirit burns as we strive to reclaim what we once earned. The will to fight, the drive to lead, a memory that we forever keep. Ayun po mga kabalitaan. So napanood nyo na ho ang buong kwento, buong content ho natin. Sana itong palabas na ito ay magustuhan ninyo at dadamihan nyo po yung mga yung likes ho ng video ho natin. At i-share nyo po para malaman ng mga kababayan ho natin abroad na makapag-bisita ho sila dito sa ating munting bahay. At sana magkakaroon ho tayo ng 50,000 subscribers bago ho yung midterm elections 2025. At ito ring 100,000 subscribers bago matapos ang taong 2025 o kung sobra pa, kung mamarapatin mga kabalitaan. At pasasalamatan din ho natin ang ating mga moderators, lahat na po, Team Replay, lahat na po mga nanonood ho ngayon. Mabuhay ho kayo. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim. At itong video na ito, ito po yung kaganapan. Ganap po ito noong proclamation rally ho diyan sa PDP laban mga kabalitaan. So napakaganda, ang sarap panoorin, balik-balikan itong ganap na ito sa labas ng gusaling ito, no? Makikita ho natin mga kabalitaan ay talagang Duterte pa rin ang Pilipinas, no? Ang taong bayan, si Juan de la Cruz mga kabalitaan, ay gusto pa rin talaga ang mga Duterte kasi subok na ho at kumbaga napakinabangan na rin ho natin ito nung si Tatay Digong Duterte ay naging pangulo ng ating bansa. Kaya nga po, magtulungan ho tayo, iboto ho natin diretso sa Senado ang siyam na mga kandidato ho, na mga senatorial candidates ng PDP laban. Straight ho natin na sila dahil para ho mas magkakaroon ho tayo ng puwersa sa loob ng Senado, lalo na pag nagkataon na matutuloy yung impeachment. Kasi nga, pwede naman pala itong ilipat sa 20th Congress, no? At pwede rin magiging senator judges itong mga nasa linyada ng PDP kung sila po ay papalarin, manalo ho, makapasok diyan sa Senado. Para hindi ho magtagumpay itong si Tamba at itong si Bongit mga kabalitaan. Dahil alam na ho natin itong palusot lamang yung text brigade na kumbaga nag-leak daw na ayaw na sa impeachment, pero nakita na rin natin sa bandang huli, nalaman na rin natin na ang may pakanaho dito si Bongit talaga. Dahil yung anak niya mismo ay inutusan niya na pumirma o bahala ka na o kumbaga sundin ang proseso kasi isa kang ganap na congressman. Kasi kayo karapatan nyo, trabaho nyo yan. So ibig sabihin nun, may basbas itong impeachment laban kay Sara Duterte. So ayaw na ho natin sa mga taong mambudol, ayaw na rin natin sa taong bangag, ayaw na rin natin sa politikong ubod ng kaububan mga kabalitaan. Kaya po, tulong-tulong ho tayo para makamit natin yung hustisya at manumbalik ang saya, sigla at yung pag-unlad ng ating ekonomiya sa bayan ni Juan mga kabalitaan. Kaya kailangan ho natin, ulit-ulitin natin, magtulungan tayo para maiangat ang bandila ng mga totoong nagmamahal sa bayan ni Juan. Lalo na kailangan ang Agila from the South ay ating tulungan na makamit ang hustisya pabor sa kanya. Born beneath the southern skies, a flame within her soul, a woman of resilience, her spirit brave and bold. They tried to dim her brightness, to keep her on the ground, but like an eagle soaring high, she turned it all around. Whispers rose to thunder, but she would not concede. With every step she paved the way in words and daring deeds. She's the eagle from the south, wings spread wide against the sun. Through the storm she lifts us up, her journey's just begun. It can silence what is true, or chain her to the past. Rising high she leads the way, the eagle from the south. Shadows tried to cloud her path,
and doubt began to creep. But she held on to her dreams, their heights were hers to keep. They came at her from left and right, but she stood firm and strong. Their arrows couldn't pierce her heart, her will would march along. Mountains rose before her, rivers deep and wide, but she forged on undeterred, with us all by her side. She's the eagle from the south, wings spread wide against the sun. Through the storm she lifts us up, her journey's just begun. They can't silence what is true, or chain her to the past. Rising high she leads the way, the eagle from the south. Through the valleys deep and shadows long, she never lost her way. Her courage is the melody that guides us day by day. The winds of change are blowing, a new dawn's breaking through. With her we find our strength inside, together we'll pursue. The voices of the many now echo loud and clear, a symphony of unity, dispelling doubt and fear. She beckons us to follow, to rise and take a stand. Like eagles we'll embrace the sky and heal the struggled land. The horizon stretches before us, a canvas yet untold. With her we paint a future bright, in colors brave and bold. She's the eagle from the south, wings spread wide against the sun. Through the storm she lifts us up, her journey's just begun. They can't silence what is true, or chain her to the past. Rising high she leads the way, the eagle from the south. So ayun po mga kabalitaan, eto na at ako'y magpapaalam na rin. Matsalam ho sa inyo lahat. Papasalamatan muna natin pala itong 48,125 subscribers. Pataas na ng pataas tayo mga kabalitaan. Suportahan niyo po tayo, suportahan niyo po yung ating munting bahay mga kabalitaan, ha. Reaction video ng Danagan Balita News Update. Again, Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo. At lalo na ho, yung overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang aming tinuturing bagong bayani sa bayan ni Juan. To God be the glory. Wawa, chip chip. Mwah. Peace out.